Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay kaagad sumusuko. Kunting hirap at kunting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na come to the weary also. Lord, let your strength and power touch us and make us whole. Mga kapatid, sa ngalan po ng samahan ng mga senior citizens ng Barangay Santo Cristo, yan ang inaman natin sa Pulo Bayan ng Las Marinas. Pinaabot po namin sa inyong lahat, lalong-lalo na sa pamilya ng ating lumahong kapatid sa Isolidad. Ang taos-pusong pakikiramay sa sandaling ito ng ating kapighatian ay makatagpo nawa tayo ng aliw at pag-asa sa mga pangungusap at pangakong binigkas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kay Jesus na tumubos at nagpalaya sa atin mula sa kamatayan, ay alay natin patungkol kay Soledad. Itong gagawin nating pagdiriwang ng salita ng Diyos para sa ating kapatid na buhay, pagmamahal ang masahin, kulay, ang sinais ng pag-ibig, tunay, malamtan mo ang langit, ng tao sa lupa, di tulad sa kanila, kaaminin ang lumikha. Sa mundo'y di
Espiritu Santo. Mga kapatid, sa inyong kalumbayan at pangungulila ay nakikiramay ang bayan ng Diyos. Sa binyag ang ating kapatid na si Soledad ay nakibahagi sa pagkamatay ni Kristo. At kasama rin niya si Soledad ay magtatanasa ng kaluwalhatian. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit ba mamatay ay mabubuhay. Balang araw tayong lahat ay magsama-sama sa piling ng ating Amang Nasala. Manalangin tayo ngayon sa Kanya para sa ating kapatid na ito. Makapangyarihan Ama at walang hanggang Diyos, hinggin mo ang mga panalangin para sa iyong anak na si Soledad na tinawag mo sa buhay na ito patungo sa iyo. Para kalooban mo siya ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan. Inulong mo makaligtas siya sa mga pintuan ng kamatayan at mabuhay kailanman kasama ng mga anak na liwanag na itinangato mo kay Abraham at sa lahat niyang mga anak sa pananampalataya. Ipagsangalan mo siya sa lahat ng masama at sa dakilang araw ng muling pagkabuhay at pagkatimpala. Buhayin mo siya kasama ng lahat ng hinila. Patawarin mo ang kanyang mga kasalanan at pagkaluwan siya ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo mga panahon ng hanggan. Amen. Ang huling paghuko. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakalukod doon na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pa ang langit. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Pinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Inatulan ang lahat ayon sa kanilang ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babae ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Nananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagi ang Diyos at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala na ang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tugon
Ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ako'y nanirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako mangailangan anuman. Inalalagay niya ako sa mga sariwang pastulan at inaakay sa tabi ng tubig ng aking pahinga. Pinagiginhawa ang aking kaluluwa. Tugon. Pinapatnubayan niya ako sa mga tumpak na landas alang-alang sa kanyang pangalan. Maglakad man ako sa madilim na lubis ng kamatayan, wala akong kakatangutang masama sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong tungkod at pamalo ang nagpapasigla sa akin. Tugon. Pinakakain mo ako sa harap ng aking mga kaaway. Pinapahiran ang aking ulo ng langis. Umaapaw ang aking upa. Pawang kabutihan lamang at kagandang loob ang tataglayin ko habang buhay at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ako'y nanirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Hanapin mo na ang kaharian ng Panginoong Diyos. At ang lahat ay ibibigay niya. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paruroon ako at ipaganda ko kayo ng matitira. Kapag naroon ako at may paganda na kayo ng matitira, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan. At alam na ninyo ang daang patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Tayong lahat ng mga naiwan niya ay magpatuloy sa mga kabutihan na kanyang tinasimulan ay magkabuklod sa diwa ng pagdidamayan. Hilingin natin sa amang minamahal. Upang ang lahat ng manumisan sa daigdig nito, umakalulong na dulos sa purgatorio bilang pamilya sa kanila, ay kahabatan ng Diyos at tanggapin sa kanyang kaharian. Hilingin natin sa ating amang minamahal. Maawain Ama, Dinggin mo ang mga panalangin para sa yumao naming kapatid na si Soledad. Sa lahat ng mga kapatid naming naunang pumanaw. Gayon din sa mga